won't give in. Why should I fear? Lord, help me resist him and see him flee. Yes, joy in the journey, but trials abound. An angry accuser seeks to bring me down. A sinful heart that's prone to fail, but Jesus is with me and will bring me home. Journeying and giving thanks, thanks for the strength he gives as grace abounds. Greater grace than all my sin. He started a work in me and will make it complete. With suffering, yet I see a purpose in each dark place. Each trial that comes can only make me more like the Christ I love and seek to serve. Yes, joy in the journey, but trials abound. An angry accuser seeks to bring me down. A sinful heart that's prone to fail, but Jesus is with me and will bring me home. Yes, joy in the journey, but trials abound. An angry accuser seeks to bring me down. A sinful heart that's prone to fail, but Jesus is with me and will bring me home. My King of love, he will bring me, he will bring me, he will bring me. My King of love, he will bring me home. Welcome to Grace and Truth Community Church Online Service. Para po sa ating mga announcement, 1. Sa mga members po ng GTCC na nangangailangan ng tulong, huwag pong mag-atubiling mag-message sa ating mga leaders. 2. Pwede po kayong mag-like and share sa YouTube channel po namin o sa Facebook page po namin. 3. Kung nais niyo pong maging bahagi ng ating online service o magbigay ng inyong mga offering, magsabi lamang po kay Ate Jennifer Di Masaka o kay Ma'am Mirna Manalo. Magandang umaga sa ating lahat. Bilang pasimula, samahan niyo po akong manalangin. Purihin ka, O Diyos, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka po namin, dinadakila at itinataas ang iyong pangalan. Ama, pangunahan mo po kami sa oras na ito. Ihanda mo po ang aming mga puso na tanggapin ang aming maririnig ang mga kapahayagan mula sa iyo. Dalangin namin na ang banal na Espiritu Santo ang gumabay sa amin
upang maintindihan at maisapuso namin ang mga salita na nais mong ipahayag. At gayon din naman, maisagawa namin at ikaw po ang maitaas sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, 128, Psalm 128. Ang bunga ng pagsunod kay Yahweh, isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na nais sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan, ang taong ito ay maligaya at maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga, at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Ang sinaman kung si Yahweh, buong pusong susindin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Zion, pagpapala nawa ni Yahweh ay tanggapin, at makita habang buhay ang pag-unlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ay iyong makikita rin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay muling magkakasama-sama sa pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Sa umaga po ito, hinihiling ko po na tayo po ay sama-sama umawit sa Panginoon. Sabayan niyo po kami ni Kuya Way sa pag-awit. Huwag lang po tayong makinig. Tayo po ay sama-sama umawit sa ating Panginoon.
po sumabay sa pag-awit, huwag lang po tayong makinig. Tayo po pumalakpak, kung maaaring sumayaw, pwede po sumayaw. Tayo po umawit sa Panginoon. Ayaw po tayo sa ating Panginoon, kapag tayo maawit, pwede po yun. Magandang umaga sa inyong lahat at sa Diyos ang papuri at ang kaluwalhatian ngayong umaga. Tayo po ay magpapasimula sa isang serye ngayong umaga at ito ay ang serye doon sa Sermon on the Mount. Sermon on the Mount o Sermon sa Bundok. At ito ay hango doon sa Matthew chapters 5, 6, and 7. Apakaraming magandang aral o katuruan ang ibinigay ng Panginoon sa sermon na ito. Kaya nga lamang ay tila baga ito ay isinasa isang tabi ng maraming Kristiyano at mamaya ay mababanggit ko kung bakit, no? Pero ang mga itinuro ng Panginoon sa tatlong kabanatang ito ay napakaganda at napakahalaga na kung ipamumuhay ng bawat tagasunod ng Panginoong Jesucristo, may iwasan ang maraming problema sa iglesia at maging sa mundo. Kaya nga lamang, sabi ko nga, tila baga hindi ito na ilalapat sa pang-araw-araw na buhay. Itong tatlong chapters na ito, Matthew 5, 6, and 7, ay tinaguriang Sermon on the Mount sapagkat doon pa lamang sa pasimula o doon sa pasimula ng Matthew chapter 5 ay mababasa natin ang ganito. Nang makita ni Jesus ang maraming tao, yun ay sa verse 1, no? Tsaka sa verse 2, nang makita ni Jesus ang maraming tao, umakyat siya sa bundok.
Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad. Nagsimula siyang magturo sa kanila. Ang Sermon on the Mount ay maaari ding tawaging the Jesus Manifesto of the Kingdom of God. At ito ang unang pagtalakay natin ay pinamagatan kong the Kingdom Manifesto. Ano ba ang manifesto? Ang manifesto ay isang kapahayagan na kung saan ay maaaring maibahagi ng isang tao ang kanyang ninanais na mangyari, ang kanyang paniniwala, at kung ano ang magandang ibubunga ng kanyang adhikain. In a sense, ang Sermon on the Mount ay matatawag na the Kingdom Manifesto sapagkat ipinahayag ng Panginoon dito ang kanyang naisin para sa mga kingdom citizen o doon sa mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. At ang tama at magandang pamumuhay para sa kanila. Sa kabilang dako, merong iba't ibang pananaw ukol sa pagiging praktikal ng Sermon on the Mount. Merong mga nagsasabi na ang sermon na ito, yung sermon sa bundok, ay isang katuruan na di kayang abutin o hindi praktikal, pero marangal. Yan ang sabi ng ilan. May mga nagsasabi naman na ito ay isang katuruan na maisasagawa lamang sa panahong darating. Pagdating sa langit, ibig sabihin. Meron din mga nagsasabi na ito ay isang katuruan ukol sa moral na pamumuhay para sa katapusan ng kasaysayan, ngunit hindi para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kumbaga, ito ay isang interim law, no? Parang martial law na may pagkakataon na kapag merong martial law, merong batas na ipinaiiral, no? At yun para doon lamang sa pagkakataon na yun. So, pero hindi sa pang-araw-araw. Ganun din daw ang sermon sa bundok, na ito ay katuruan ukol sa moral na pamumuhay para sa katapusan ng kasaysayan, pero hindi para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Meron mga nagsasabi na ito ay saligang batas ng 1,000 taon na paghahari ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa, na ang talagang subject o ang mga dapat lamang sumunod ay ang mga Hudyo sa panahon ngayon. Pero hindi ito para sa mga Kristiyano ngayon. So ito raw ay yung saligang batas para doon sa millennial kingdom na tinatawag, na ang mga nasasakupan ay ang mga Hudyo. Pero hindi ito para sa mga Kristiyano ngayon. Pero may mga Kristiyano na tinitingnan ang sermon na sa bundok, no, bilang isang paraan ng pamumuhay na maisasakatuparan lamang sa pamamagitan ng bagong pag-iisip at bagong puso. At doon tayo, o at least ako, doon ako pumapanig sa panlima. Ito ay isang paraan ng pamumuhay na maisasakatuparan lamang sa pamamagitan ng bagong pag-iisip at bagong puso. Maraming nagsasabi at nasa opinyon na ang katuruan ng Panginoong Jesucristo dito sa sermon sa bundok ay mahirap isakatuparan, hindi kayang ipamuhay, no? Kasi halimbawa, doon sa Mateo 5:29, doon sa Matthew 5:29, ang sabi ng Panginoon, kung nagiging sanhi ng iyong pagkakasala ang iyong mata, dukuitin mo ito at itapon. Sapagkat mas mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa maitapon ang iyong buong katawan sa impyerno. So, ito ba'y maisasagawa? Kung ang mata mo ay nagkakasala, dukuitin mo raw ito at itapon. Kaya yun ang isang katitisuran sa ilan na hindi, kaya nila nasasabi na hindi praktikal at hindi maisa sa pamuhay ang sermon sa bundok. Pero ano ba ibig sabihin ng Panginoon doon sa talatang yun? At yan, itatalakayin natin sa pag-uusad ng ating serye. O kaya naman doon sa Mateo
Sa Matthew 5:38 and 39, Matthew 5:38 and 39, ang sabi, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ako ang nagsasabi sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Sa halip, kapag sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. May mga Kristiyano na nagre-react dito, na ibig bang sabihin yan, na kung yan ay i-apply natin sa ating panahon ngayon. Halimbawa, kung ikaw ay pagtatangka ang gahasain ng isang masamang tao, huwag ka daw lumaban. Ang sabi dito kasi, huwag ninyong labanan ang mga masamang tao. Sa halip, kapag sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Pero muli, anong ibig sabihin ng Panginoon doon sa katagang ngayon? At maging doon sa Mateo 5:48, ang sabi ng Panginoon, kaya maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Maging ganap. Kaya ba nating maging perfect? Sabi sa English, be perfect as your heavenly Father is perfect. Paano tayo magiging ganap? Ang mga yan ay ilan lamang sa mga bagay na dahilan kung bakit sinasabi ng maraming Kristiyano na ang sermon sa bundok ay hindi practical sa ngayon at iyan ay para lamang sa isang partikular na panahon. At yun nga ay yung, mas madalas maririnig nyo, yan ay doon sa 1,000 taong paghahari ng Panginoon kapag siya ay bumalik na dito sa lupa. Pero ang tanong, kung hindi para sa mga Kristiyano ito at kung hindi kayang ipamuhay ito ng mga Kristiyano, bakit ito itinuro ng Panginoong Jesus sa kanyang mga tagasunod noong panahon ngayon? Ibig mong sabihin, ang Panginoon ay nagturo lamang pero wala siyang intensyon na yun ay sundin ng panahon na yun sapagkat itong katuroang ito ay para sa isang takdang panahon at yun ay sa kanyang muling pagbabalik. Pero hindi niya iniisip na ang kanyang mga alagad ay susunod sa mga tuntuning ito. Hindi ako naniniwala roon sapagkat siya ay nagturo at lahat ng tinuro ng Panginoon ay practical at iyon ay humihingi ng tugon mula doon sa mga tagapakinig niya. Ibig sabihin, kung iyon ay itinuro niya ng panahon iyon sa kanyang mga alagad, inaasahan niya na ang kanyang mga alagad ay susunod doon sa kanyang mga turo o isasakatuparan ang kanyang mga itinuro. At sino sa palagay ninyo ang may mas kakayanan na sumunod sa katuruan ng Panginoong Jesucristo? Yung mga tagasunod niya noong panahon na yon o tayong mga Kristiyano ngayon na nagtataglay ng Holy Spirit? Tandaan ninyo, noong panahon na ang Panginoong Jesucristo ay nagtuturo sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga tagasunod, hindi pa dumarating ang Holy Spirit. Hindi pa sila nagtataglay ng Holy Spirit. Sapagkat nang dumating ang Holy Spirit ay matapos siyang muling mabuhay at umakyat sa langit at pagkatapos noon ay dumating ang Holy Spirit. So, yung mga taga-pakinig niya nung panahon na yun ay hindi pa nagtataglay ng Holy Spirit. Samantalang tayo ngayon, sinasabi natin nagtataglay tayo ng Holy Spirit dahil tayo nakipag-isa kay Kristo, nananahan sa atin ang banal na Espiritu, at kung ito o kung siya ay nananahan sa atin, sino ang mas may kakayanan na sumunod sa utos o sa katuruang ito ng Panginoong Jesucristo? Sila ba na namuhay noon na walang taglay na Santong Espiritu o tayo na mayroong tulong mula sa Santong Espiritu sapagkat siya ay nasa atin? Sa palagay niyo ba magtuturo ang Panginoon ng isang katuruan na imposibleng masunod at pagkatapos ay sasabihin niya sa mga Pariseo na inaatangan niyo ng mabigat ang mga tao? Sapagkat ng panahon na yon, alam niyo na ang Panginoong Jesucristo at ang mga Pariseo ay kontra sa isa't isa. No? Sapagkat ang mga Pariseo ay talagang nag-aatang ng pabigat sa mga tao, subalit sila ay hindi man lamang nag-aangat ng mga pabigat na ito ng kanilang mga daliri, sabi ng Panginoon. Ganon din ba ang Panginoon? Katulad din ba ng mga Pariseo ang Panginoong Jesucristo na nagturo ng isang katuruan na mabigat na hindi kayang sundin?
Hindi ako naniniwala doon sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsabi doon sa Mateo 11:28 hanggang 30, ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin. At ito yung mga tao na inatangan ng mga kautusan ng mga Pariseo. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang aking pamatok ay inyong pasanin. At kayo matuto sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso. Nais niya na sila'y matuto mula sa Kanya. Yung katuruan niya ang nais nilang matutunan. At matatagpuan ninyo ang kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay madaling dalhin at magaan ang aking pasanin. Sa madaling sabi, sinasabi ng Panginoon dito, madaling dalhin ang kanyang pamatok. Yung pamatok ay yung nilalagay doon sa leeg ng mga baka kapag sila ay merong hinihila. No? Magaan daw ang pamatok ng Panginoong Hesukristo at magaan ang kanyang pasanin. Ibig sabihin, ang kanyang katuruan ay hindi mahirap, isa katuparan. Na kung tayo ay matututo sa kanya, tayo ay magkakaroon ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya hindi mahirap, isa katuparan ang kanyang katuruan. Sapagkat siya na mismo ang nagsabi na magaang dalhin o magaang pasanin ang kanyang pasanin. Bakit magaan ang katuruan ng Panginoon? Bakit magaan ang kanyang pasanin? Bakit magaan ang kanyang pamatok? Bakit hindi mahirap isa katuparan ang kanyang katuruan? Sapagkat ang mga katuruan ito ng Panginoong Jesucristo ay hindi batas o kautusan. Kontra sa katuruan ng mga Pariseo na pawang pagsunod sa kautusan ni Moises, ang katuruan ng Panginoong Hesukristo ay isang uri ng pamumuhay. Isang uri ng pamumuhay na nagdudulot ng tama, maayos, maganda, makadiyos, at mabuting pamumuhay. Yun ang idinudulot ng katuruan ng Panginoong Jesucristo. Good, godly, and beautiful life. Yun ang matatamo ng isang matututo mula sa katuruan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, para mas maunawa natin ang mga turo ni Kristo sa Sermon sa Bundok, kailangan nating maunawaan o at least makilala ng kaunti kung sino ang mga Fariseo. Yamang ang Sermon sa Bundok o yung Sermon on the Mount ay kapahayagan ni Kristo ukol sa kung ano ang pamumuhay sa ilalim ng kaharian ng Diyos kontra sa uri ng Judaismo noong panahon niya na naghahari sa Palestina na siyang ipinapakita o ipinamumuhay ng mga Fariseo. O ibig sabihin, makikita sa buhay ng mga Fariseo. So, merong dalawang contrast. No? Yung tinuro ng Panginoon na pamumuhay sa kaharian ng Diyos, o sa kaharian ng langit. Minsan, sa Mateo, ginamit ang kaharian ng langit sapagkat ito ay isinulat ni Mateo para sa mga Hudyo at hindi nila ginagamit yung God o yung Diyos. Pero ang langit ay tumutukoy sa Diyos. Kaya kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, isa lamang yun. So ang Panginoong Jesucristo ay nagturo ng pamumuhay, isang klase o isang uri ng pamumuhay sa ilalim ng kaharian ng langit o kaharian ng Diyos, habang ang mga Pariseo noong panahon na yon ay nagtuturo naman ng isang pamumuhay na kailangang sumunod sa kautusan ni Moses. At yun ang dominanting sekta noong panahon ng Panginoong Jesucristo. So, sino ba ang mga Pariseo? Ang mga Pharisees o Pariseo ay isang striktong sekta ng relihiyong Judaismo. Ito ay nasa ilalim sila ng Judaismo, pero sila ay tinatawag na Pariseo. At sila ay mayroong political interest. Sila ay mayroong
pagkiling at ganun din meron silang interest sa politika na naglalayo na baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng paglulunsad at pagbibigay diin sa pagtupad sa mga ritual ng paglilinis sa buong Palestina. So, yun ang kanilang adikain. Nabaguhin ang lipunan sa Palestina sa pamamagitan ng paglulunsad ng pagbibigay ng diin o pagbibigay ng panibagong halaga sa mga ritual ng paglilinis. Masyado silang nakafocus doon sa kautusan ni Moises, lalo na doon sa bahagi ng paglilinis o yung mga ritual ng paglilinis or ritual purification rites sa English. Ang salitang Pariseo o Pharisee ay nagmula sa salitang Ebreo na perusim, na ibig sabihin ay separated ones or separatist. Sa panahon natin sa Kristyanismo, no? May mga separatist na tinatawag, yung mga katulad ng Bible Baptist, Fundamental Baptist, mga separatist yan eh. Hindi sila nakikipag-fellowship sa ibang mga Christians. Ito naman, itong mga Pariseo, sila ay separatist o separated ones. Katulad ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo na tinawag na Christian ng mga tagalabas. Di ba? Hindi naman Christian ang tawag ng mga believers sa sarili nila eh. Ang tumawag sa kanila na Christian ay mga nasa labas. At yung pagtawag na yun ay pagkutya actually. Yun ay hindi marangal. Yun ay pagkutya. Ganon din ang mga Pariseo. Sila ay tinawag ng mga tagalabas na Pharisee o separated ones o separatist. Hindi sila ang tumawag sa sarili nila noon. Ang tumawag sa kanila ng salitang Pariseo ay yung mga tagalabas. Wala silang tawag sa sarili nila sa kanilang kilusan. Ang pagkakilala nila sa kanilang sarili, sila ang tunay na Israel. At binibilang nila ang kanilang mga sarili bilang mga pantas, bilang mga matatalino, no? Na merong wisdom kung ang pag-uusapan ay ang kautusan ni Moises. Pero pagkatapos na mawasak ang templo noong AD 70, no, kalaunan tinawag nila ang sarili na mga rabbi o guro. Ang mga Pharisees ay hindi professional scholars, na katulad ng mga teachers of the law o tagapagturo ng kautusan. So, yung mga tagapagturo ng kautusan, teachers of the law, sila yung talagang mga academician, no? Sila yung mga scholars sa kautusan ni Moises. Ang mga Pharisees ay hindi ganun. Sila ay mga simpleng miyembro lamang ng sekta o ng relihiyong Judaismo na napabilang sa isang movement o kilusan na yun nga ang layunin nila, na baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa pagtupad doon sa kautusan ni Moises, lalo-lalo na yung ritual ng paglilinis. At dahil dominante ang mga Pariseo, yung grupo ng Pariseo, yung kilusang ito, ng panahon ng Panginoong Jesucristo, ito ang kalagayan ng Israel, ng mga Hudyo. Sila ay nasa ganyang paniniwala na kailangan ang mahigpit na pagsunod sa mga kautusan ni Moises, lalo-lalo na yung mga ritual ng paglilinis. Na kapag ikaw ay hindi nagpailalim doon, hindi ka nagsagawa ng mga ritual na yan, ikaw ay ibibilang na marumi. So, ganyan ang kalagayan ng mga Hudyo. Nung panahon yun, sila ay nasa ilalim ng katuruan at sabihin natin kapangyarihan sa kanilang isipan ng mga Pariseo. Kung paano, ang Pilipinas ay dominante, ang Roman Catholic sa ating bansa, no? Ito ang talagang mas malaki at mas may kapangyarihan kung tutusin. At sila ay meron ding political interest kung minsan. Ganun ang mga Pariseo. Noong panahon na yon, sila ang dominanteng
grupo o kilusan noong panahon ng Panginoong Kristo. Kaya sila ang talagang hindi sinasang-ayunan at sabihin natin kalaban ng Panginoong Kristo. At sa ganyang kalagayan natin matatagpuan ang Panginoong Kristo na nagministeryo sa kanyang sariling bayan. Ang kanyang sariling bayan ay nababalot ng kadiliman sapagkat yun ang tinuro ng mga Pariseo sa kanila. Ang kanyang kababayan ay pinagaharian ng pagkatakot at kabigatan dahil nahihirapan silang sumunod sa mga pinapagawa ng mga Pariseo sa pagsunod doon sa kautusan ni Moises at doon sa mga karagdagang kautusan. Yung tinatawag na tradition of the elders sapagkat ang mga Pariseo ay mayroong katuruan bukod sa mga utos ni Moises, no? Meron silang tinatawag na tradition of the elders. Yung tradisyon ng mga ninuno nila. Ang ibig sabihin nun, merong isang kautusan si Moises na kanilang pinalawak at dinagdagan at yung paliwanag nila ngayon doon sa kautusan na yun, halimbawa, no? Hindi sa kautusan ni Moises nakalagay doon na huwag kang magluluto ng batang kambing sa gatas ng kanyang ina. No? So, yun ay nandoon sa kautusan. Ano man ang ibig sabihin doon ni Moises, hindi natin saklaw ngayong pag-aaral na ito, pero yun ang sinabi doon. Ngayon, itong mga Pariseo, meron silang sinusunod na kautusan higit doon. At ang halimbawa niyan, kapag ginamit mo yung halimbawa kutsilyo o kaya ay tinidor doon sa pagluluto ng batang kambing, hindi mo pwedeng gamitin yon, no? Kung yun din ang gagamitin mo para ikaw ay magpainit halimbawa ng gatas. Sapagkat magkakaroon yun ng ginamit mo doon sa paghiwa o sa pagsandok halimbawa ng kambing na bata. Tapos yun din ang ginamit mong sandok para doon sa pinakulo ang gatas, yun ay kasalanan para sa kanila o yun ay paglabag sa kautusan. Dinagdag na lamang nila yon, pero yun ay naging kautusan sa paglipas ng panahon. Yun yung isa lamang yun doon sa tinatawag na tradition of the elders. Sinusunod nila yon. At meron pang halimbawa sa ang Panginoon na binigay, yung korban, di ba? Na kapag halimbawa ang isang anak ay nag-alay ng kanyang offering, inalay niya yung para sa Diyos, yung batang o yung anak na yon ay hindi na niya kailangan bigyan ng tulong ang kanyang mga magulang mula doon sa offering na kanyang inalay. Dagdag na lamang yon, no? Totoo na pwede kang mag-alay at dapat mo ring galangin ang iyong mga magulang, pero dahil doon sa mga paliwanag ng mga Pariseo, nadagdagan yung mga kautusan ni Moises at yun ay naging batas din sa kanila at yun ay naging pabigat sa mga Hudyo ng panahon ng Panginoong Kristo. Kaya ang Panginoong Kristo ay nagsimulang magturo sa kanila. Sa katunayan, ang paunang kapahayagan ng Panginoong Hesus Kristo ay makikita natin doon sa Mateo 4:17, no? Nagsimula dito ang ministeryo ng Panginoon. Ang sabi doon sa verse 17, "From that time Jesus began to proclaim, 'Repent, for the kingdom of heaven has come near.'" Gusto ko yung pagkakasalin doon sa NIV at saka dito sa NRSV. "Repent, for the kingdom of heaven has come near." Dumating na. O malapit na, nalapit na, ibig sabihin. Kung isasalin ko ito sa literal na pagkaunawa, ganito ang sinasabi. Mula noon si Jesus ay nagsimulang magpahayag, "Magbago na kayo ng isip sapagkat ang kaharian ng langit ay dumating na." Ang problema sa ibang translation, halimbawa doon sa Magandang Balita, malapit nang dumating. Ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating. Hindi malapit nang dumating, kundi dumating na, nalapit na. Ibig sabihin,
Sa Bibliang Pilipino, sa Bibliang Pilipino, ang pinakamalapit na salin ay ang Biblia 2001 o tinatawag na ang ang Biblia. Ang sabi doon, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Hindi malapit nang dumating, kundi malapit na, it's close, no? Dating malayo, ngayon ay malapit na. So, yun ang pinakamalapit na salin. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kaya lang, yung salitang repent ay sinalin bilang magsisi. Siyempre, pag sinalin magsisi, ang nasa isip ay magsisi sa kasalanan. Pero, yung repent ay pagbabago ng isip. Magbago kayo ng pananaw ukol sa buhay. No? Ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Ito ngayon ang inyong pag-isipan. Kumbaga sinasabi ng Panginoon, ang inyong isipan ay ibaling nyo ngayon sa kaharian ng Diyos. Kalimutan ninyo ang itinuturo sa inyo ng mga Pariseo. Sa halip, ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos ang inyong pag-isipan. Parang gano'n ang sinasabi ng Panginoon sa kanila. Ngayon, matapos gawin ng Panginoon, kung susundan niyo yung Matthew chapter 4, yung huling bahagi, no? mula doon sa verse 17, matapos siyang tawagin yung unang 4 na alagad, si Peter, si Andrew, then si James at saka si John, matapos siyang tawagin yung 4 na yon, ang sabi doon sa verse 23, nilibot ni Jesus ang buong Galilee o Galilea sa pagtuturo sa mga sinagoga ng mga Hudyo at pagpapahayag ng magandang balita ng kaharian. Pinagagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao, kaya't kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong Syria. Dinala sa kanya ang lahat ng may sakit, ang mga pinahihirapan ng iba't ibang uri ng sakit at kirot, ang mga sinasaniba ng mga demonyo, ang mga may epilepsya, at ang mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. At sumunod sa kanya ang napakaraming tao mula sa Galilea at Decapolis, mula sa Jerusalem at Judea, at mula sa ibayo ng Jordan. So sa kanyang pagsisimula ng ministeryo, maraming tao ang sumunod sa kanya. Siyempre, hindi naintindihan ko, naunawaan ko yung mga tao. Yung mga Hudyo na yun. Ito ang bagong katuruan tungkol sa kaharian ng Diyos na mukhang mag-aalis sa atin sa pahirap ng mga Pariseo. Kaya maraming sumusunod sa kanya. Ang pinakatema ng Panginoon, tandaan ninyo, ang pinakatema ng Panginoon sa pagtuturo at ministeryo niya habang siya nandito sa lupa ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Sa madaling sabi, sa temang ito ng kaharian ng Diyos, umikot ang pagtuturo, katuruan, ministeryo ng Panginoong Hesukristo. Pero ano ba ang kaharian ng Diyos? Kung ito ay dumating na tulad ng sinabi ni Kristo, nasaan ito? Okay? Ang kaharian ba ng Diyos ay isang bagay na totoo o ito ay nasa isip lamang? Totoo ba ito ngayon? Alam niyo, sa theology, mayroong tinatawag na the now and the not yet. The now and the not yet. Ito yung aspeto ng Kingdom of God. Ibig sabihin, ang Kingdom of God o yung kaharian ng Diyos ay parehong pang kasalukuyan at pang hinaharap. Sa madaling sabi, sa darating na panahon, ang Kingdom of God ay makikita, mararanasan sa physical na realidad nito. Magaganap yun, yung physical na realidad ng Kingdom of God sa hinaharap. Kung kailan yun, hindi natin alam. At yun yung aspeto ng not yet ng Kingdom of God. So, tandaan niyo yung aspeto ng not yet, sa Tagalog, hindi pa o wala pa, yung not yet, hindi pa o wala pa, yan ay pang hinaharap. Darating yan sa takdang panahon, hindi natin alam kung kailan. Pero mararanasan yung physical na realidad niyan, makikita natin yung physical na realidad, papasok tayo doon sa kaharian na yan, sa takdang panahon, at mararanasan natin yung realidad na yun.
physical. Makikita natin siya, si Kristo bilang hari ng kaharian ng Diyos. Yun ang not yet, o hindi pa, o wala pa. Pero, ganun din naman, ang Kingdom of God ay may aspeto na now, o yung ngayon. Ngayon na, yung realidad ng ngayon. Nung sabihin niya na the Kingdom of God has come near, ang tinutukoy niya ay yung realidad ng kaharian ng Diyos sa ngayon. Ito yung now na aspeto ng Kingdom of God. Ibig sabihin, totoo na umiiral na ang kaharian ng Diyos ngayon. Ito ay nararanasan na sa spiritual na aspeto. Hindi physical, hindi nakikita, pero ito ay isang realidad at ito ay particularly na tumutukoy sa isang klase ng pamumuhay. Isang klase ng pamumuhay. Sa madaling sabi, ang Kingdom of God doon sa aspetong ngayon na o yung now ay pamumuhay. Halimbawa, makikita nyo doon sa Luke 17 verses 20 hanggang 21. Ang sabi doon, ang salita ng Diyos na version, ASND. Ang mga Pariseo ay nagtanong sa kanya kung kailan darating ang paghahari ng Diyos o yung Kingdom of God. Sinagot niya sila at sinabi, ang Kingdom of God o ang paghahari ng Diyos ay darating na hindi mamamasdan. Ito ay darating na hindi nila masasabi, tingnan ninyo rito, tingnan niyo roon. Ito ay sapagkat ang paghahari ng Diyos o yung Kingdom of God ay nasa kalagitnaan ninyo. Pero hindi nila nakikita yun. Nasa kalagitnaan ninyo. Nandiyan ang Kingdom of God. It's a real thing. Totoo na meron. Ngayon, sa Romans 14:17, ganito naman ang sinabi ni Pablo tungkol sa Kingdom of God. Sabi ni Pablo sa Romans 14:17, sapagkat walang kinalaman ang pagkain at pag-inom sa Kingdom of God o sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. So yan ang Kingdom of God. Nasa kalagitnaan natin, pero hindi ito tumutukoy sa physical, pagkain, pag-inom, kundi ito'y tumutukoy sa pagiging matuwid, mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. At dahil ang Kingdom of God ay mayroong kinalaman sa pamumuhay, naniniwala ako na mayroong mga Christian na hindi pa nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa madaling sabi, hindi porke Christian ay automatiko nang nakapasok sa kaharian ng Diyos o doon sa Kingdom of God. Sapagkat ang tanong dito ay hindi kung ikaw ay Kristiyano na o hindi pa. Sa halip ang tanong ay anong klaseng pamumuhay meron ka bilang isang Kristiyano? Anong klaseng pamumuhay meron ka bilang isang Kristiyano? Si Kristo mismo ang nagsabi, doon sa Mateo 5:20, ganito ang sinabi ng Panginoon sa Kristo. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, kung ang inyong pagiging matuwid ay hindi hihigit sa pagiging matuwid ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Isipin niyo, kung ang inyong pagiging matuwid ay hindi hihigit sa pagiging matuwid ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Gaano bang katuwid ang mga Pariseo? Tandaan ninyo, sila yung striktong sumusunod sa kautusan ni Moises. Pero ang sabi ng Panginoon sa Kristo, kung hindi nyo malalampasan yun, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano bang righteousness? Ano bang katuwiran o pagiging matuwid yung tinutukoy ng Panginoon sa Kristo dito? Tatalakayin natin yan sa pag-usad natin. Pero totoo ba yan? Totoo ba na kapag hindi mo nahigitan yung pagiging matuwid ng mga Pariseo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng
langit. Totoo ba yun? Siyempre, totoo yun. Dahil sinabi ni Kristo yun eh. Ngayon, hindi ko sinasabi, dilinawin ko yan, hindi ko sinasabi na yung mga Kristiyanong hindi pa nakapasok doon sa Kingdom of God, doon sa pamumuhay na yun, ay hindi makakapasok sa langit. Hindi yun ang sinasabi ko. Maaari sila makapasok sa langit kung sila tumanggap kay Kristo bilang kanilang Panginoon, at si Kristo ang kanilang tagapagligtas, nanampalataya sila, nanalig sila kay Kristo ng taos sa puso nila, at wala silang inaasahan para sa kaligtasan nila, kundi si Kristo, papasok sila sa langit, pupunta sila sa langit. Kung mamamatay sila ngayon, talagang pupunta sila sa langit. Kung sila totoong nanampalataya kay Kristo. Pero hindi nangangahulugan yun na dito sa lupa ay nakapasok na sila sa kaharian ng Diyos. Doon sa pamumuhay na yun. Maaaring tanong nyo, kung pupunta sila sa langit, pwede pala silang pumasok sa langit kapag namatay sila. Ano ang pagkakaiba nila sa mga Kristiyanong nakapasok na sa Kingdom of God? Malaki ang pagkakaiba. At ang pagkakaiba noon ay yung pamumuhay dito sa lupa, hindi yung pagpunta sa langit. Dito sa lupa, kaya makikita nyo dito sa lupa, may mga Kristiyano na may malaking tanong, di ba? Ibig sabihin parang hindi malaman kung Kristiyano o ano. At may mga Kristiyano talagang devoted sa Panginoon. Yun ang pagkakaiba doon. Hindi lahat ng Kristiyano ay merong righteousness na humigit doon sa righteousness ng Pharisees. May mga Kristiyano na walang kapayapaan, puno pa rin ng kaabalahan at ganoon din ang pag-aalala at walang kagalakan. Dahil sabi ni Pablo, ang Kingdom of God ay may kinalaman sa righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Lahat ba ng Kristiyano mayroong ganun? Lalo-lalo na, lahat ba ng Kristiyano ay nakakapamuhay ng mga itinuro ng Panginoon doon sa Matthew 5, 6, and 7. Lalo-lalo na yung mga katuruan doon na talagang pwede sanang i-apply pero hindi na i-apply. Bakit meron mga Kristiyano na ang kanilang righteousness ay hindi malampasan ang righteousness ng Pharisees? Anong ibig sabihin doon? Ito lamang nakaraang 2 linggo, no? Doon sa isang internet magazine ng mga pastor, nandun ang isang balita. Isang pastor ng isa sa pinakamalaking church sa Amerika ay iimbestigahan, o hindi ko malam kung iimbestigahan o lilitisin, dahil sa kanyang pagtatangka na mag-hire ng hired killer, no? Yung upahan niyang mamamatay tao para patayin yung kalaban niya, kaaway niya sa iglesyang pinanggalingan niya na kung saan siya ay napatalsik. Siya ang nag-pioneer ng church na yon. Lumaki yung church, malaki ang church. At kilala sa mga among the pastors, no? Pero itong January, napatalsik siya doon dahil sa mga issues. At ngayon ay, yun nga ang balita. Meron siyang kinausap at ang gusto niya ay talagang mag-hire, no? Magbayad, umupa ng papatay doon sa mga nagpatalsik, mga kaaway niya doon sa iglesia. Hindi ko alam kung sino doon sa mga kaaway niya. At yun ay isang nakakagulat at hindi ko inaasahan na kaganapan at development. Although sinusubaybayan ko yung pangyayari doon sa church na yun, pero hindi ko alam na hahantong doon sa ganung pangyayari na balak niyang umupa na ng papatay para doon sa mga kaaway niya sa iglesia. So, bakit may mga ganitong problema? Bakit may mga ganitong puso at damdamin? Hindi lamang yun, maraming issue sa church. Maging noong unang pa man, sa Corinto, di ba? Sa Corinto, naandun ang incest. Yung incest ay yung pagsasama ng anak at saka ng magulang. Maaaring sa Corinto, ang issue doon ay yung pagsasama ng isang anak, pero stepmother yung kanyang kinasama. May issue sa Corinto na gano'n. Andun ang issue ng dibisyon, ng pagkakahati-hati ng mga mananampalataya.
Marami pang iba na issue doon maging doon sa 7 churches sa Revelation, yung 7 iglesia, sa pahayag, di ba? 6 doon, may mga problema sila. May mga issue ang Panginoon, may problema ang Panginoon sa kanila. Kaya binigyan sila ng warning sa pamamagitan ng mga anghel. At hindi lamang ng panahon, hanggang sa panahon natin ngayon, mayroong mga problema sa church. Mayroong mga problema tungkol sa pangangalo niya, hindi lamang ng mga miyembro, kundi ng mga pastor mismo. Problema sa pag-aaway-away, hatian ng properties ng church. Totoo, walang perfectong iglesia. Pero kung sinusunod lamang ang prinsipyo ng Sermon on the Mount, yung sermon sa bundok, yung prinsipyo doon, may iwasan sana, o at least mababawasan ng napakalaki ang problema ng iglesia. Pero bakit ganito ang kalagayan ng church ngayon? Dahil ang nakasanayan, nakaturuan sa iglesia ay tungkol lamang sa pagpunta sa langit at hindi ang pagbabago ng buhay at kung paano mamumuhay dito sa lupa. Ang Great Commission doon sa Matthew 28:19 and 20. Yung Great Commission ay nakafocus lamang sa evangelism at sa water baptism, pero hindi doon sa napakahalagang bahagi ng Great Commission. Ano yun? Yung pagsunod sa lahat ng aking itinuro, sabi ng Panginoon. Sa Great Commission, mababasa doon sa Matthew 28, chapter 28, verse 19. Sinabi doon ng Panginoon na teach them to obey everything I have commanded you. Ituro niyo sa kanila ang pagsunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Yun ang hindi na bigyan ng pansin sa tinatawag na Great Commission ngayon. Sa ating panahon, ang Great Commission ay evangelism, mag-win ka ng soul, mag-akay ka ng kaluluwa, i-baptize mo sila. At meron pang church, nabanggit ko noon, di ba? Na yun ang 50,000. Binalita pa yun, na yun ang pang 50,000 bautismo nila. Ano ngayon? Kung pang 50,000 bautismo, kung ang buhay ay hindi umaayon doon sa Sermon on the Mount, doon sa itinuro ng Panginoon. Nagiging statistic lamang, ibig sabihin. Walang kwenta kung statistic lamang. Ang mahalaga, sumusunod doon sa itinuro ng Panginoon. At ito yung kulang nga. Kaya nasa ganitong kalagayan ang iglesia natin yun. Halos walang impact. Kulang, anemic sa impact. Hindi ko sasabing walang impact sa mundo. Pero anemic. Malaki ang kulang. Maraming prayer rally, maraming conferences, maraming prayer meetings. Although may mga hindi dumadalo sa prayer meeting. Pero maraming ganitong ginagawa ang church. Dito lang, ngayong linggo. This week, no? Dito sa Inverness, lahat ng churches ay nagkakaisa sa prayer activity. May mga activity sa bawat churches na imbitado ang lahat ng churches. Maganda na mayroong unity na gano'n. Pero bakit sa buong mundo tila baga anemic ang impact natin sa mundo? Parang kulang. Ang isang dahilan ay ito. Ang magagandang ginagawa ng church. Hindi ko sinasabing walang ginagawa na magandang church. Talagang mayroong magagandang ginagawa ang church. Pero ang magagandang ginagawa ng church ay nabubura sa isang maling pamumuhay at maling pagtrato ng mga Kristiyano sa kapwa nila Kristiyano at sa mga hindi Kristiyano. Sa madaling sabi, yung 100 magandang ginawa ng church mo, kapag mayroong mga Kristiyano roon na gumawa ng isang pangit, lalo-lalo na mali ang pagtrato sa mga hindi Kristiyano, nabubura yun. Nawawala ng impact. Madalas sinasabi natin, huwag kayong tumingin sa tao. Huwag kayong titingin sa tao. Yung mga nasa loob ng church, huwag kayong titingin sa tao doon sa loob ng church. Kasi pag tumingin kayo sa tao, matitisod talaga kayo. Tingnan ninyo ang Panginoong Kristo. Maganda nga sana yung ganong kaisipan, ano? Pero, ano ba ito?
Lisensya ba natin ito para tayo ay makagawa ng mali? Excuse ba natin ito para sa isang hindi maayos na pamumuhay? O palusot ba natin ito dahil hindi nababago ang buhay natin? Kaya sinasabi natin na huwag kayo sa tao tumingin, kay Kristo kayo tumingin. Kasi pag merong ganong premise na huwag kayong sa tao titingin, tayong mga Kristiyano ngayon sa loob ng church, pwede natin hindi baguhin yung buhay natin dahil dapat ang mga kasama natin huwag sa tao titingin. Pero hindi ganoon. Dapat nagsisikap tayo at magsikap tayo na sumunod sa itinuro ng Panginoong Jesucristo. At ang Sermon on the Mount ay isang napakagandang aral, isang napakagandang aral mula sa napakagandang Diyos para sa isang napakagandang pamumuhay. Ulitin ko yun. Ang Sermon on the Mount, ang Sermon sa Bundok ay isang napakagandang aral mula sa napakagandang Diyos para sa isang napakagandang pamumuhay. At umaasa ako na hindi lamang kayo makikinig, hindi lamang kayo manonood sa akin dito sa video, kundi sisikapin nyo rin na magkaroon kayo ng puso para sa pamumuhay sa ilalim ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang tanging makikinabang lamang sa sharing ito, dito sa sharing natin sa Sermon on the Mount, ay yung mga nagnanais na mamuhay sa kaharian ng Diyos. Pag meron kayong puso na mamuhay na katulad ng itinuro ng Panginoong Jesucristo, makikinabang kayo sa sharing ito. At yun lamang talaga ang makikinabang sa sharing ito. At maasa ko na lahat tayo ay may ganung puso na nais nating mamuhay sa kaharian ng Diyos. Tayo manalangin. Amang Diyos, sa tanghaling ito, kami ay lumalapit sa iyo at dalangin namin, Panginoon, na magkaroon ng pagbabago sa aming pananaw, magkaroon ng pagbabago sa aming isipan, na ipaling namin ang isipan namin sa isang uri ng pamumuhay at ito ang pamumuhay sa kaharian mo na umiiral ngayon, na nasa aming kalagitnaan, bagamat hindi namin nakikita. Nawa ang sharing ito sa Sermon sa Bundok, ang katuruan ng Panginoong Jesucristo ay maging gabay namin, maging panuntunan namin sa pang-araw-araw na pamumuhay namin bilang mga tagasunod mo. Huwag nawa, Panginoon, na matangay ang aming mga isipan ng maraming bagay dito sa mundong ito at makakaligtaan namin ang pagbibigay tuon o atensyon sa pamumuhay na ipinakita mo sa amin. Sa halip, Panginoon, iukit mo sa aming mga puso ang tama at maayos, maganda, makadiyos, mabuti at magandang pamumuhay dulot ng pagsunod namin sa mga katuruan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa tanghaling ito, malawalhati ka sa buhay namin at sa nalalabipang oras ng buong araw na ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Pray, wash your hands, wear a mask, and stay safe mga kapatid.